Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susurin natin ang paksang blueberry, kalaban o kaibigan ng kidney. Marami sa inyo ang mahilig mag-almusal ng blueberry araw-araw, hindi ba? Dahil nakakabuti raw ito sa mata at nakakapigil ngang pagtanda, kaya naman sineseryoso ninyo ang pagkuha nito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, mga mahal kong kababayan, na ang blueberry na iyan ay tahimik, na sinisira ang inyong kidney sa mismong sandaling ito? Ngayon, pag-usapan natin ang tatlong kombinasyon na hindi ninyo dapat kainin kasama ang blueberry at sa kabilang banda, ang mga golden combination na magpapalakas sa inyong kidney. Manatili po kayo hanggang sa huli. Ako si Dr. Renato Bagani, isang doktor na higit 35 taon nang nagbabantay sa kalusugan ng maraming Pilipino. Narito ako ngayon hindi lang para magbigay ng impormasyon sa kalusugan. Gusto ko munang ibahagi ang kwento ng isang ginang na matagal nang nananatili sa aking puso. Si Ginang Elena Santos, 70 taong gulang, nakatira sa Cebu. Buong buhay niya ay masipag at responsible siya, at pagkatapos niyang magretiro, mas lalo pa siyang nagsikap para sa kanyang kalusugan. Araw-araw, gumigising siyang alas 5 umaga, kukuhang frozen blueberries, isang dakot ng malunggay, at isang kutsara ng pulot. Pagkatapos ay maingat niyang i-blender ang ito. Isang basong juice na ginawa niya mula sa mga sangkap na narinig niya sa TV at sa kanyang mga kapitbahay na maganda raw sa katawan. 8 buwan ang lumipas. Isang araw, alas 3 ngang madaling araw, nagising si Ginang Elena dahil sa matinding sakit sa kanang tagiliran. Nahirapan siyang huminga at pinakpapawisan siya ngang malamig. Sa huli, dinala siya sa emergency room at ang resultang pagsusuri ay kidney stones. Tahimik na sinabi sa akin ni Ginang Elena noon, buhay ko yan para sa kalusugan. Bakit nangyari ito? Sa sandaling narinig ko ang masalitita, nagpasya akong ibahagi ang kwentong ito bago pa man maranasan ngang mas maraming Pilipino ang parehong pagdurusa. Sana ay pakinggan ninyo ang sasabihin ko hanggang sa huli. Sandali, pakitingnan ang palihid ninyo. May blueberry jam ba kayo sa ref? O may isang bote matamis na blueberry juice na nabili ninyo sa supermarket? Ang unang kombinasyon na sasabihin ko sa inyo ngayon ay ito. Ang ugalingang pagkain ng blueberries na may asukal, sirup, o kasama ang mga komersyal na blueberry drinks. Maraming matatanda ang naglalagay ng kaunting pulot o asukal upang mapalambot ang maasim na lasa ng blueberry. O kaya naman, mayroon ding mananiniwalang malusok ang blueberry juice na nabibili sa grocery, kaya umiinom sila ng isang bote araw-araw. Naintindihan ko naman ang intensyon ninyo. Gusto ninyong mas masarap at mas matagal matikman ang blueberries na maganda sa katawan. Pero, sa mismong sandaling iyon, nawawalan ng bisa ang magagandang sangkap ngang blueberry at ang ating kidney ay tahimik na nagsisimulang magbuhat ng mabigat na pasanin. Ipapaalam ko sa inyo ang dahilan. Ang asukal, lalo na ang mapampatamis na mayaman sa fructose, ay nagpapataas ng uric acid level sa ating dugo kapag pumasok sa katawan. Kapag tumaas ang uric acid, nagsisimulang mamaga ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney, ang tinatawag na glomeruli, mga masalang filter na ito. Ang mga namamagang filter ay nawawalan ng kakayahang gumana ng mayos at hindi na nasasala ng tama ang mga dumi sa ating katawan, lalo na ang mga sangkap na nagdudulot ng kidney stones tulad ng oxalate ay hindi nailalabas at unti-unting napakaliit na naipon sa kidney. May mas malungkot pa akong sasabihin. Ang blueberry ay naglalaman ng anthocyanin, isang napakagandang antioxidant. Ang sangkap na ito ay karaniwang naglilinis ng magadaluyan ng dugo at nagpapababa ng pamamaga. Ngunit sa sandaling kainin ninyo ito kasama ngang asukal, ang matinding reaksyon ngang pamamaga na dulot ngang asukal ay ganap na sinasakop ang magandang epekto ngang anthocyanin. Ibig sabihin, kumakain kayo ng blueberry pero hindi ninyo nakukuha ang benepisyo nito. Uminom kayo para sa kalusugan, ang ngunit ang resulta ay dagdag pasanin lang sa kidney. Sa katunayan, maraming medikal na institusyon,
kabilang ang National Kidney Foundation ng Pilipinas, ay nagre-rekomenda ngang pagbabawas ng refined sugar at fructose bilang unang hakbang sa pagbabago ng diet para sa kalusugan ang kidney. Ang isang bote ng commercial blueberry juice na pinaniniwalaan nating healthy ay madalas na naglalaman ng asukal na katumbas ng 3 o 4 na sugar cubes. Hindi ibig sabihin na healthy ang isang produkto dahil lang sa nakasulat na blueberry sa label. Mga kababayan, araw-araw ba kayong naglalagay ng pulot o syrup sa inyong blueberry? O mayroon ba sa inyo na nakasanayang umiinom ng matamis na blueberry drink? Ngayon, time team na pagnilayan ninyo ang tanong na ito. Kung kailangan ninyong tamis, narito ang dapat ninyong gawin. Maglagay ng kalahating hino na saging sa tabing blueberry. Ang natural na tamis ng saging ay sapat na upang magbigay ng tamis ng walang asukal. Ito ang pinakamatalinong paraan upang makakain ng blueberry ng masarap habang pinoprotektahan ang inyong kidney. Ang maliit na desisyon na bawasan ang isang kutsara nga asukal ay makakatulong sa inyong kidney na gumana ng mas matagal at mas malusog. At ang isang malusog na kidney ang pinakamabigat na pundasyon upang mas matagal kayong makasama at makangiti kasama ng inyong maapo. Ngunit, mga kababayan, mayroon pa tayong isa pang karaniwang kasamang blueberry sa ating kusina maliban sa matamis. Ito ay isang bagay na masarap at nakakapresko, kaya natural na kinukuha natin dahil inisip nating healthy ito. Ngunit marami pa rin ang hindi nakakaalam na ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng mas mabigat na pasanin sa kidney ng mamay edad na. Dumako na tayo sa pangalawang kwento. Sa higit 35 taon ng pagiging doktor, may ilang eksena na nananatili sa aking alaala. Isa na rito ang eksenang ito. Mapasyenteng may edad na may interes sa kalusugan ang pumapasok sa klinika at nagsasabing, "Doc, araw-araw akong nagbe-blender ng blueberry at pinya. Fruit naman ito, kaya maganda sa katawan, hindi ba?" Sa tuwing naririnig ko iyan, sumasama ang aking loob dahil hindi naman sila mali. Ang prutas ay tiyak na maganda sa katawan. Ngunit ang kwento ay ganap na nakbabago depende sa kung anong prutas, paano ito kinakain, at sino ang kumakain. Lalo na sa makababayan nating higit 60 anyos. Ang pangalawang kombinasyon na sasabihin ko sa inyo ay ang pagkain ng blueberry kasama ang pinya o iba pang prutas na may mataas na asid. Ang pinya ay masarap at kilala rin na nakakatulong sa panunaw. Sa katunayan, ang pinya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na bromelain na nakakatulong sa pagtunaw ng protina. Ngunit ang bromelain at ang mataas na acidity ng pinya ang problema. Ang acidity, o pH, ng pinya ay nasa pagitan ng 3.3 at 3.5. Upang bigyan kayo ng ideya kung gaano ito ka-acidic, ang pH ng ordinaryong tubig ay 7. Ibig sabihin, ang pinya ay mas acidic kaysa sa tubig. Ang ating katawan ay kailangang panatilihin ang acidity ng dugo sa isang napakaliit na saklaw ng maingat. Ang organ na responsible sa pagpapanatili ng balanse na ito ay ang kidney. Kung biglang pumasok ang mataas na acidic na sangkap sa katawan, ang kidney ay kailangang magtrabaho ng ilang beses na mas masipag kaysa sa dati upang ay neutralize ito. Kung malakas at malusog ang kidney, kaya nitong harapin ang ganitong pasanin. Ngunit ang kidney ng makababayan nating higit 60 anyos ay matagal nang nagtrabaho ng walang tigil sa loob ng ilang dekada. Natural na bumababa ang function ng filtration nito at mas madaling maapektuhan ng karagdagang pasanin. May isang mahalagang punto akong sasabihin. Walang clinical study na nagpapatunay na ang kombinasyon ng pinya at blueberry ay direktang nakakasira sa kidney. Ngunit sa medisina, ang pangunahing prinsipyo ng pag-iwas ay ang hindi pagbibigay ng hindi kinakailangang pasanin sa mga organ na nanghihinana. Sinasabi ko ito sa inyo dahil gusto kong mag-ingat kayo bago pa man kayo kumatok sa pintuan ng ospital. Ngayon, uso sa mga kabataan ang pineapple blueberry smoothie. Madali itong makita sa mga kafe at marami ring matatanda ang gumagawa nito sa bahay. Nagtry na ba kayo ng ganitong inumin kamakailan? Kung gusto ninyo ngang maasim na lasa kasama ang blueberry, sa halip na pinya, irerekomenda ko ang mangga o saging.
Ang mangga at saging ay mayaman sa tubig at mas mababa ang acidity, kaya halos hindi nagbibigay ng pasanin sa kidney. Matamis at banayad ang lasa at madali itong kainin, nenga matatanda. Ang pagdaragdag ng ilang hiwa ng mangga o saging sa inyong blueberry ay magiging mas masarap at mas magilo sa kidney. Pero, mga kababayan, ang pinakamahalagang kwento na gusto kong sabihin ay hindi pa nailalabas. Mayroon pa ring ikatlong kombinasyon na mas marami sa inyo ang kumakain araw-araw at kailangan ninyong mag-ingat dito. Ito ang kombinasyon na nagpadala kay Ginang Elena Santos sa emergency room ng 3:00 ng madaling araw. Simulan natin ngayon ang pinakamahalagang kwento. Mga kababayan, may tatanong ako sa inyo. Sa sandaling ito, mayroon ba sa inyo na araw-araw na nagbe-blender ng blueberry at malunggay? O mayroon ba kayong gumagawa ng green o red juice na may beetroots? Kung gayon, ang kwentong ito ang pinakamahalaga para sa inyo, mangyaring manatili hanggang sa huli. Naalala niyo pa ba ang kwento ni Ginang Elena Santos mula Cebu? Ang juice na maingat niyang ininom araw-araw sa loob ng 8 buwan ay ang kombinasyon ng blueberry, malunggay, at pulot. Akala niya ay puro magagandang sangkap lang ang pinili niya. Ngunit ang isang basong iyon ay naglalaman ng sangkap na tahimik na sumisira sa kanyang kidney. Ang ikatlong kwento na sasabihin ko sa inyo ay ito. Ang malunggay at beetroots ay naglalaman ng mataas na antas ng oksalate. Ang 100 gram ng malunggay ay naglalaman ng humigit kumulang 600 hanggang 750 mg oksalate. Karaniwan, ang inirekomendang maksimum na pagkonsumo ng oksalate para sa kalusugan ng kidney ay humigit kumulang 200 hanggang 300 mg bawat araw. Ibig sabihin, ang isang dakot ng malunggay ay katumbas ng doble o triple ngang halagang iyan sa isang pakakataon. Ngunit may mas mahalaga pa akong sasabihin dito. Kung bahagyang lulutuin ninyo ang malunggay sa mainit na tubig, tulad ng paggawa ng nilaga, higit sa kalahati ng oksalate ay mawawala sa pinakuluang tubig. Ang ganitong karunungan ang nasa likod ng pagluto ng malunggay ng ating mga ina at lola. Ngunit kung i-blender ninyo ito ng hilaw, na iniisip na maganda sa kalusugan, ang puro na oksalate na iyon ay buong-buo na papasok sa ating katawan. Bukod pa rito, ang oksalate na na-blender sa likido ay mas mabilis na nasisipsip ng bituka kaysa sa solidong anyo. Ito ang sandali kung kailan ang isang pagpipilian para sa kalusugan ay nagiging lason. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag pumasok ang oksalate sa katawan? Ang oksalate ay bumubuo ng kristal na tinatawag na calcium oksalate. Kapag nakilala nito ang calcium sa dugo, ang kristal na ito, kapag tiningnan sa microscope, ay hindi bilog. Mayroon itong matalim at matulis na hugis, tulad ng basak na salamin o tinik ng cactus. Ang mga kristal na ito, habang dumadaan sa masalang filter ng kidney, ay kumakalmot at nagdudulot ng pinsala. Sa mga nasirang bahagi, unti-unting naipon ang mga kristal at sa paglipas ng panahon, nagdidikit-dikit ito at lumalaki. Iyan ang kidney stones. Hindi ito kwento na ginawa-gawa ko lang. Ayon sa isang pag-aral na inilathala, noong 2007 sa American Society of Nephrology Journal, ng research team ni Dr. Kurhan mula sa Harvard University, ang mga lalaki at matatandang babae na kumakain ng malunggay ng higit sa 8 beses sa isang buwan ay may humigit kumulang 30% na mas mataas na panganib na magkaroon ng kidney stones kaysa sa mga hindi. Bukod pa rito, isang pag-aral na inilathala noong 2002 sa New England Journal of Medicine ng research team ni Dr. Borgi ay nagpakita na ang grupo na kumakain ng pagkain na mayaman sa calcium kasama ang mapakain na mayaman sa oksalate ay may 51% na mas mababang rate ng pag-ulit ng kidney stones kaysa sa grupo na hindi. Ito ay dahil ang calcium sa bituka ay kumakapit muna sa oksalate upang maiwasan itong makarating sa kidney. Lalo na, ang mga kababayan nating higit 65 anyos ay kailangang mag-ingat dito. Habang tumatanda, natural na bumababa ang function ng filtration ng kidney. Noong bata pa,
Kayang-kayang kidney na itulak palabas ang mga kristal na ito sa pamamagitan ng ihi, ngunit habang tumatanda, humihina ang kakayahang iyon. Mas humahaba ang oras para maipon ang mga kristal. Ang kidney ay tinatawag na silent organ. Hindi ito nagbibigay ng anumang sakit hanggang sa malaking bahaging function nito ay nasira na. Ito ang dahilan kung bakit, tulad ni Ginang Elena Santos, 8 buwan siyang kumain araw-araw nang walang anumang senyales. Pagkatapos, ay bigla na lang dinala sa emergency room isang madaling araw. Kung mayroon kayong malunggay sa ref, mag-iwan ng komento sa ibaba na protektahan. Simula ngayon, sabay-sabay nating poprotektahan ang ating mahalagang kidney. May isa pa akong sasabihin. Para sa mga may mahinang kidney function na o sa mga sinabihan ng kanilang doktor na may masamang kidney levels, dapat ninyong palitan ang inyong diet pagkatapos makipag-ugnayan sa inyong doktor. Bukod pa sa sinabi ko ngayon, mangyaring tandaan ito. Mga kababayan, hindi ako narito ngayon para lang magbigay ng nakakatakot na kwento. Ang blueberry ay nananatiling isang napakagandang pagkain, ngunit depende sa kung kanino ito ipapares. Maaari itong maging kaibigan o kaway ng kidney. Ngayon, ganap nating babaguhin ang usapan at isa-isang sasabihin ang 3 golden combination na gagawing tunay na kaibigan ng kidney ang blueberry. Sandali, may isang napakahalagang prinsipyo akong sasabihin. Ang blueberry mismo ay walang problema. Sa halip, ang blueberry ay isang napakalaking regalo mula sa kalikasan. Ang anthocyanin, isang malakas na antioxidant, ay nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng pamamaga, at nagpapabagal ng pagtanda. Ang problema ay hindi ang blueberry kundi ang maling kapares na inilagay sa tabi ng blueberry. Ang 3 bagay na sinabi ko ngayon, asukal, prutas na may mataas na asid, at hilaw na malunggay at beetroot. Kung alisin lang ninyo ang 3 ito sa tabi ng blueberry, ang kidney ninyo ay magsisimulang huminga ng mas magaan. Ngayon, tandaan lang ang isang prinsipyo. Ang blueberry ay pinakamahusay kapag kinakain kasama ang mapakain na mayaman sa calcium, may sapat na fiber, at may mababang acidity. Narito ang 3 golden combination ngayon. Ang unang golden combination. Kapag nagising kayo sa umaga, kumuha ang 1 tasa ang unsweetened yogurt mula sa ref. Ilagay ang humigit kumulang 20 piraso ang frozen blueberry sa ibabaw nito. Walang anumang komplikado. 2 sangkap lang at hindi lalampas sa 5 minuto ang paghahanda. Ngunit, mga kababayan, alam ninyo ba na sa simpleng kombinasyong ito, mayroong napakasalimuot at kamangha-manghang siyentipikong prinsipyo na nagpoprotekta sa kidney? Tulad ng nabanggit ko kanina, ang blueberry ay naglalaman ng kaunting oksalate, ngunit ang calcium na sagana sa yogurt ay kumakapit muna sa oksalate sa bituka. Kapag nakita ang dalawa sa bituka at nakombina, hindi ito masisip sa dugo at direktang lalabas sa katawan. Hindi ito makakarating sa kidney. Ang prinsipyong ito ay malinaw na kinumpirma rin sa pag-aral ng research team ni Dr. Borghi na inilatala noong 2002 sa New England Journal of Medicine. Ang grupo na kumain na pagkain na mayaman sa calcium kasama ang pagkain na may oksalate ay may 51% na mas mababang rate na pag-ulit na kidney stones kaysa sa grupo na hindi. Ang pinakasiyentipiko at napatunayang paraan upang protektahan ang inyong kidney ay nasa loob ng kombinasyong ito. Pero, mga kababayan, mayroon ba sa inyo na nahirapan sa yogurt? Mayroon ding mga may lactose intolerance na nakakaranas ng pananakit ng tiyan at discomfort kapag kumakain ng dairy products. Para sa mga kababayan na iyon, irerekomenda ko ang tokwa o taho. Ang tokwa at taho ay mayaman sa calcium, malambot, at madaling tunawin. Ang pag-init lang ng tokwa o taho at pagsasama nito sa blueberry ay makapagbibigay ng parehong epekto tulad ng yogurt. Ang pinakamahalaga ay kainin ito sa paraan na komportable sa inyong katawan. May isang mahalagang paalala ako. Dapat ninyong gamitin ang unsweetened yogurt. Ang matamis na yogurt ay parang bumalik lang sa unang masamang kombinasyon na nabanggit ko kanina. Kapag pumipili ng yogurt sa grocery,
mangyaring basahin ng mabuti ang label ng nutritional facts sa likod. Ang pagpili ng produkto na mababa o walang asukal ang pinakamahalagang susi. Ang oras ng pagkain ay mahalaga rin. Dapat ninyo itong kainin sa umaga. Mayroon ding mga kumakain nito sa gabi, ngunit sa gabi, ang aktibidad ng kidney ay mas mabagal kaysa sa araw. Ang oksalate na pumasok sa katawan ay hindi ganap na may lalabas at mas matagal na mananatili sa kidney. Ang pagkain nito kasama en almusal o pagkatapos en almusal ay ang pinakamagili at matalinong pagpipilian para sa inyong kidney. Ang maliit na ugaling ito ay poprotektahan ang inyong kidney sa mahabang panahon. Sa pamamagitan lamang yogurt at blueberry, magsisimulang magbago ang inyong umaga. Unti-unting gagaan ang inyong kidney, lilinaw ang dugo, at mararamdaman ninyo ang pagbabago sa kalagayan ng inyong katawan sa pagsisimula ng araw. Ang kalusugan ay wala sa mga engrandeng bagay. Nasa mga maliliit at tuloy-tuloy na pagpipilian. Ang pangalawang golden combination. Mga kababayan, kaya ba ninyong kumain ng isang saging araw-araw sa umaga? Ang saging na hindi na kailangan ng espesyal na paghahanda at madali lang balatan. Hindi ito mahal at madaling makita saan man, isang pamilyar na prutas. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na ang isang saging na kinakain kasama ng blueberry ay isang tahimik at matibay na regalo sa inyong kidney at mga daluyan ng dugo. Ang saging ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang pectin na ito ay gumaganang parang gabay upang matulungan ang anthocyanin, ang pangunahing sangkap ng blueberry, na mas mahusay na masipsip sa bawat sulok ng ating katawan. Kapag kinain ninyo ang blueberry kasama ang saging, mas mataas ang absorption rate ng anthocyanin kaysa sa pagkain lang blueberry ng mag-isa. Ito ang pinakamadaling paraan upang ganap na matanggap ang mahalagang sangkap ng blueberry ng walang aksaya. Bukod pa rito, ang saging ay mayaman sa potassium. Ang potassium na ito ay nakakatulong sa kidney na ilabas ang sodium mula sa katawan at gumaganap din ng isang napakahalagang papel sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Kapag stable ang presyon ng dugo, natural na bumababa ang presyon sa maliliit na daluyan ng dugo ng kidney. Sa gayon, nalilikha ang isang kapaligiran kung saan ang filter ng kidney ay makakapagtrabaho ng mas matagal at mas malusog. Ito ay isa sa pinakanatural na paraan upang bigyan ng pahinga ang kidney. Kapag pumipiling ang saging, piliin ang dilaw na hinok na saging sa halip na masyadong berde o masyadong maitim na hinok. Ang dilaw na hinog na saging ay may pinakamataas na pectin content, sapat ang tamis, at madaling tunawin. Higit sa lahat, ito ang pinakaangkop na kondisyon upang hindi magbigay ng pasanin sa tiyan ng mga matatanda. Ang pinakamalaking bentaheng saging ay masarap ito ng natural kaya hindi ninyo kailangan pilitin ang inyong sarili na kumain. Ngunit, may isa akong mahalagang sasabihin. Kung sinabihan na kayong inyong doktor na malaki na ang pagbabang function kidney o pinayuhan kayong bawasan ang potassium intake, dapat ninyong ayusin ang daming saging. Dahil sa malaking pagbaba ng function ng kidney, ang potassium ay hindi madaling mailalabas sa katawan at maaring magdulot ng pasanin. Para sa mga ganitong kaso, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor bago kumain. Para sa malusog na matatanda, ang kombinasyon ng blueberry at saging ay isang napakatalino at tamang pagpipilian na makakatulong sa kidney at mga daluyan ng dugo ng sabay. Ang pagbabalat lang saging ay magpapabuti sa kalusugan ng inyong araw. Kapag naalaman na ninyo ang ikatlong golden combination, ganap na magbabago ang inyong almusal bukas. Sa huli, ipapakilala ko sa inyo ngayon ang isang espesyal na kapares na sabay-sabay na naglilinis ng daluyan ng dugo ng utak, puso, at maging ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo ng kidney. Ito ang ikatlo at huling golden combination. Noong 2021, isang kapansin-pansing resulta ng pag-aaral ang inilabas sa American Heart Association Journal Circulation. Ito ay isang pag-aral na nag-obserbaen 708 malusog na matatanda sa pagitan ng edad na 60 at 79 na hinati sa dalawang grupo sa loob ng 2 taon.
Ang isang grupo ay patuloy na kumain ng humigit kumulang kalahating tasa ng walnuts araw-araw at ang kabilang grupo ay hindi. Pagkatapos ng 2 taon, nakita na ang grupo na kumain ng walnuts ay may makabuluhang pagbaba sa LDL, ang masamang kolesterol, at ang maliliit at mapanganib na LDL particle na nakbabara sa mga daluyan ng dugo ay nabawasan 6,1%. Ibig sabihin, luminis ang madaluyan ng dugo. Ang walnuts ay mayaman sa alpha-linolenic acid, isang plant-based omega-3 fatty acid. Ang sangkap na ito ay nakpapababang pamamaga sa mga daluyan ng dugo at nakatulong na panatilihing flexible ang pader ng daluyan ng dugo. Kung ang antosianin ng blueberry ay naglilinis ng daluyan ng dugo, ang omega-3 ng walnuts naman ay nagtutunaw ng deposits ng taba at dumi na naipon sa mga daluyan ng dugo. Kapag nakita ang dalawang sangkap na ito, ang madaluyan ng dugo ng utak, puso, at maging ang pinakamaliliit na daluyan ng dugo ng kidney ay sabay-sabay na poprotektahan. Kapag nag-iimbak ng walnuts, may isang bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Kung matagal ninyong iwan ang walnuts sa labas, ang mga fatty acids sa loob nito ay maaring mag-oxidize at magdulot ng nakakapinsalang sangkap sa katawan. Sa sandaling bilhin ninyo, ilagay ito sa isang airtight container at ilagay sa freezer. Ang frozen walnuts ay nananatiling sariwangang mahigit 1 taon at masarap at malutong kahit na diretso itong kainin mula sa freezer. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ng detalyado kung paano isasama ang golden combination na nabanggit ko ngayon sa inyong pang-araw-araw na routine. Bukas ng umaga, kapag nagising kayo, ihanda muna ang 1 tasa ng unsweetened yogurt. Kumuha ngang humigit kumulang 20 piraso ngang frozen blueberries at iwanan ito sa labas ngang 5 minuto, pagkatapos ay ilagay sa ibabaw ang yogurt. Idada ang 5 hanggang 6 na piraso ngang walnuts na kinuha mula sa freezer. Ito ang pinakamahusay na almusal na poprotektahan ang filter ng inyong kidney at pananatilihing malinis ang inyong dugo. May dahilan din kung bakit gumagamit tayo ng frozen blueberries. Ayon sa isang pag-aaral na inilatala, noong 2004 ang research team mula sa University of New South Wales, Australia, ang antosianin ay hindi nasisira kapag mabilis na pina-freeze ang blueberries at nananatiling buo hanggang 3 buwan. Dahil mura ito, madaling itago, at buo pa rin ang nutrients, ang frozen blueberries ang pinakamatalinong pagpipilian para sa mga matatanda. Pagkatapos ngang tanghalian, kumain ngang kalahating hinok na saging at 10 piraso ngang blueberries. Pagkatapos ng alas 6 gabi, mas mainam na huwag ng kumain ng blueberries. Dahil kailangang magpahinga ng sapat ang kidney sa gabi upang makapagtrabaho ng mas malusog kinabukasan. Mga kababayan, ang bawat maliit na pagpipiliang ito na nabanggit ko ngayon ay magiging pinakamabigat na bakot na poprotekta sa inyong kidney sa loob ng 10-20 taon. Kung mayroon sa inyo na magsisimulang gawin ito bukas ng umaga, mag-iwan ng komento sa ibaba na simula bukas. Taos puso kong susuportahan ang inyong maliit na desisyon. Naalala niyo pa ba si Ginang Elena Santos mula Cebu na nabanggit ko sa simulang ang kwento? Ano na kaya ang nangyayari sa kanya ngayon? Siya na lumuha sa matinding sakit sa emergency room. Pagkatapos ngang 6 na buwan, si Ginang Elena ay pumapasok sa klinika na nakangiti sa tuwing bumibisita siya buwan-buwan. Drastically niyang itinigil ang hilaw na gulay juice at ang pagkain ng unsweetened yogurt na may frozen blueberries at walnuts araw-araw ay naging bagong ugali niya sa umaga. Ang kanyang kidney levels ay kapansin-pansing bumuti at ngayon ay nakakaramdam na siyang sigla na kaya niyang maglakad sa dalampasigan ng maktan kasama ang kanyang apo. Nakalakip pa rin sa aking puso ang tahimik na sinabi ni Ginang Elena nung nakaraang minsan paglabas niya sa klinika. Doktor, bakit ngayon ko lang nalaman ang ganito kasimple? Tama, ang kalusugan ay walang engrandeng sikreto. Ang eksaktong pag-alam kung ano ang nakakapinsala sa ating katawan at ang tahimik na paglayo rito. At ang pagbibigay sa ating katawan ng gusto nito sa tamang pagkakasunod-sunod. Iyan lang, kalahati ng tagumpay. Kung nakatulong ang video na ito ngayon,
mayroon ba kayong mahal sa buhay na uminom ng healthy juice araw-araw sa umaga? Ang isang mainit na pagbabahagi mula sa inyo ay magiging mas mahalagang regalo sa kanila kaysa sa anumang gamot. Ako, si Dr. Renato Bagani, ay patuloy na magbibigay ng mas madali at tumpak na impormasyon ng buong puso upang makapagbantay kayo sa inyong kalusugan bago pa man kayo kumatok sa pintuan ng ospital. Magkaroon kayo malusog at payapang araw ngayon. Maraming salamat sa inyo.